Magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Kuya nyo Christian. At ako naman si ate nyo, Jasmine. Kami ang mga kasama nyo sa araw na to sa pagtuklas kung paano nauugnay ang mga katangian ng bagay na malapit sa kanilang kemikal, na estruktura at kung ano ang paggamit ng iba't ibang materyales ay nauugnay sa kanilang mga katangian at struktura. Tara na at samahan nyo kami sa pagtuklas ng ating talakay ngayon. Paano ba nauugnay ang katangian ng bagay sa kanilang ekstrukturang kemikal? Nauugnay ito sa kanilang mga anyo at kung ano ang kanilang katangian sa ekstrukturang kemikal. Mayroong dalawang anyo ang katangian ng bagay. Ito ay ang polar at non-polar. Pareho na lamang ng tubig at buhangin na kung ang dalawang ito ay paghahaluin, hindi ito maghahalo dahil hindi sila magkatugma sa kanilang anyo. Mga metal. Ang mga metal ay may mataas na lakas, mahusay na konduktibidad ng init at kuryente, at sa pangkalahatan ay malagkit at malumanay. Dahil sa mga katangiang ito, ang mga metal ay karaniwang ginagamit sa konstruksyon, mga kable ng kuryente at paggawa ng iba't ibang kasangkapan at makinarya. Polymer. Ang mga polymer ay binubuo ng mahabang kadena ng mga paulit-ulit na unit at may mababang densidad. Maaari silang hubugin sa iba't ibang mga hugis at may mahusay na paglaban sa kemikal. Ang mga polymer ay ginagamit sa isang malawak na hanay ng mga aplikasyon tulad ng paggawa ng mga plastik na lalagyan, mga hebla ng tela, at mga bahagi ng sasakyan. Mga keramika. Ang mga keramika ay may mataas na mga punto na pagkatunaw, mahusay na tigas at mahusay na panlaban sa init at pagsusuot. Dahil sa mga katangiang ito, kadalasang ginagamit ang mga keramika sa paggawa ng mga tile, refractory materials at electrical insulator. Composites. Ang mga pinaghalong materyales na ginagawa sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dalawa o higit pang iba't ibang uri ng mga materyales. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga materyales na may iba't ibang katangian, ang mga pinaghalong materyales ay maaaring magkaroon ng pinahusay na lakas, higpit at magaan na mga katangian. Karaniwang ginagamit ang mga ito sa industriya ng automotive at construction. Sa kabuuan, tinutukoy ng mga katangian at struktura ng mga materyales ang kanilang pagiging angkop para sa mga partikular na aplikasyon. Ang pag-unawa sa kaugnayan sa pagitan ng mga katangiang struktura at paggagamit ng iba't ibang materyales ay mahalaga para sa pagdidisenyo at pagpili ng mga materyales para sa iba't ibang layunin. Muli, ako si Kuya nyo Christian, At ako naman si ate nyo, Jasmine. ang inyong tagapagtalakay sa araw na ito. Kaya maraming salamat sa panonood.